Good morning, Ma'am Shai. Good morning, classmates. Let's have discussion about experiential learning theory. So, first is the proponent of experiential learning. So, sino nga ba ang proponent ng experiential learning theory? So, ang proponent nito ay si David Kolb. Pinanganak siya noong December 12 at isa siyang December 12, 1939 at isa siyang American theorist. And nakapokus siya sa experiential learning theory. Dito, sinasabi niya na napakahalaga ng pagkakaroon ng experience ng mga tao or mga bata dahil ina-apply ito sa career, sa social change at career development ng bawat bata. So, founder at chairman din siya ng experience-based learning system. Okay, so dumako naman tayo sa underpinning principles ng experiential learning. Pero bago yun pala, what is experiential learning theory? Kolb experiential learning theory is developed by David A. Kolb and is widely recognized and influential framework that describes how people learn through experience. So, sinasabi ni David Kolb pala na natututo daw ang isang bata kapag actual niya ito or direct niya itong nararanasan at hindi lang puro lections or discussions lang. Okay? So, aminin na natin na kapag more on discussions lang ang mga teachers, diba? I mean, kasi diba, way back before, we called the teachers as sages of all stage, na kung saan sila lang yung nagpapaspoon feed sa mga bata ng bawat informations. Okay? So, discuss sila ng mga lessons, pero hindi nila naisip kung nagkakaroon ba ng effect yung discussion nila sa learning ng bawat bata. Okay? So, aminin natin na tayo, kapag nakikinig lang tayo sa teachers, is pumapasok lang dito at lumalabas lang dito. So, nagiging passive learner tayo. Ibig sabihin, hindi natin ganun na-absorb yung discussions or yung mga informations na sinasabi ng teachers natin. Okay? So, kaya yon dahil nga hindi siya ganun effective para sa learning ng mga bata, ang nangyari is pinalitan yung ganong way from teacher-centered learning to learner-centered teaching. Yan, basta ganon. And, yun nga, in-apply na itong experiential learning theory. Ina-apply na ito sa bagong curriculum natin. And yun dahil nga nakikita na mas nagiging effective yung pagkatuto ng mga bata kapag sila mismo yung gumagawa or sila mismo yung nakakaranas ng mga ganong bagay. So, dumako na tayo sa tinatawag nating underpinning principles ng experiential learning theory. So, in underpinning principles, merong 4 na sinabi dito si David Kolb, which is yung concrete experience, yung reflective observation, abstract conceptualization, active experimentation. So, isa-isahin natin yung mga underpinning principles ni David Kolb sa experiential learning theory. So, first is yung concrete experience. Concrete experience engaging directly in an activity or experience. So, dito talagang hinahayaan yung mga bata na sila mismo yung makaranas ng mga bagay-bagay. So, for example na lang is, yung teacher, nag-assign siya sa isang group of students na magtanim ng halaman at kinakailangan nila itong obserbahan sa loob ng isang linggo. So, nasan doon yung concrete experience? Yung concrete experience doon is pinagtanim sila ng teachers. So, yun yung goal
ng teacher is hayaan or let their students na magtanim doon sa or magtanim ng halaman at kailangan na nila itong obserbahan sa isang linggo. So next is yung reflective observation. So what is reflective observation? Reflective observation, thinking critically about the experience and what was learned. Okay? So, dito, para nag-start na sila magmuni-muni sa tawag dito, sa naging result ng tanim nila. After, for example, after isang linggo, napansin nila bakit hindi ganun kaganda yung tubo ng halaman. So, they try to analyze what happened. Okay? Bakit nangyari yon? Paano nangyari yon? At ano ang dapat nilang gawin? So, doon pa lang nagkakaroon ng deep thinking yung mga bata sa bakit nga ba naging ganun yung resulta ng tanim ng halaman nila. Bakit hindi ganun kaganda at hindi ganun kalago? Okay? So, doon, magpo-form na sila ng concept na tinatawag. Magkakaroon sila ng concept na kung saan nag-iisip na sila sa magiging solusyon ng o magiging solusyon para gumanda na yung tanim ng halaman nila. At doon na papasok si abstract conceptualization. So, ano nga ba abstract conceptualization? Forming theories or models based on reflections. So, dito naman sa abstract conceptualization, yung na-form nilang concept dito, yung na-analyze nila sa tanim ng halaman, nagpo-form sila doon ng theories. Okay? So, yung na-form nila dito sa reflective observation na conceptualization is ina-apply na nila. Or parang yun yung hinahanda nilang i-apply para sa susunod na pagtatanim nila. Okay? So, dun na, nagbibuild na nga sila ng theories kung paano nga ba magiging effective na or magiging maganda na yung tanim ng halaman nila sa susunod. So, dito, mag-engage sila ng another experiment na tinatawag nating active experimentation. So, ano yung active experimentation? Applying new theories or models in different situations to test their validity. So, dito, yung na-form nilang theories is in-apply na nila sa tanim nila. So, parang dito na nila iti-test kung magiging valid ba or magiging effective na ba yung magiging result ng halaman nila. Kung kunyari, siguro kaya hindi tumutubo yung halaman dahil sa lupa or yung sa value ng fertilization nila. Baka naman hindi umaayon yung inorganic fertilization dito, kaya hindi ganun naging kaganda yung pagtubo ng halaman. Baka siguro organic fertilization ang nararapat dito. So, ayun, yung mga plano nila na yun, finorm na nila yun, or ginawa na nila yun, in-apply na nila yun sa new experimentation. Kumbaga, naging lesson learned na nila yung nangyari sa tanim ng halaman nila before. And dito na nga, ginagawa na nga nila yung panibagong experimentation. Kaya tinawag siyang active experimentation. So, yun lang about underpinning principles. Proceed naman tayo sa example activities na i-report naman ni Rodney Calizo. Good day everyone! So, bago tayo dadako sa example, syempre, ano nga ba talaga, ano ba yung experiential learning? Syempre, para siyang experience is the best teacher. Syempre, through the past experience natin ay natututo tayo, di ba? Like, dati natin yung problema and na-solution natin yon, tapos ay bumalik ulit siya. So, syempre, makakaya natin siya kasi nga, natuto tayo sa dati nating na
problema and yun nga, naulit lang yun. So, may easy lang natin siyang solusyonan. So, ayun na nga. Siyempre, kapag just experience the best teacher, ang bundot niyan is no pain, no gain. Siyempre nga, kapag just sa kapag di tayo nasaktan, it means di tayo natuto, siyempre. Kailangan nating masaktan para matuto. Para sa ganun, yun nga. For example is, kunyari, nahawakan natin yung isang bagay, tapos yun pala is, bagong luto siya, or bagong gamit, and yun nga, mainit siya. So, syempre, nasaktan tayo. So, sa susunod, tatanungin natin yung yung ibang tao or kasama natin kung yun na nga. Kung tatanungin natin kung mainit yung bagay na yun or so what. Or, kung natin gumamit tayo ng path holder, para sa ganun is hindi talaga tayo mapasok. So, another example natin sa experiential learning is yung mga experiment. Syempre, ang hirap naman yung i-visualize lang natin or manonood lang tayo ng video sa YouTube. Ganon, and like, kunwari gagawa tayo ng crystallized borax. So, ang hirap naman yun, di ba? Yung, lang natin, puro visualize or pinapanood lang natin. Mas maganda yung ini-experience natin. Gagawin natin, execute natin yung yun. Yung experiment na yun, para sa ganun is, mas matutunan natin siyang gawin. So, ayun na nga. Another example natin is yung, nangyari nga kay Tarzan, di ba? Yung bata pa lang siya is, di ba nga, napunta siya na bumagsak yung yung sinasakyan nila. Tapos, ayun na nga, naapunta siya sa forest. So, ayun na nga, through interaction sa mga gorillas or sa mga unggoy like that, or other organisms sa kagubatan is, ayun nga, na-adapt niya, na-experience niya like kung paano kumain, paano yung namuhay, paano, ayun nga, paano makasurvive talaga sa yun. Through experience is natuto din siya. So, ayun na nga. So, magpuproceed tayo sa mismong presentation natin. So, ayun na nga. So, yun nga, magpuproceed tayo sa mga example of activities na pwede nating gawin sa science. Related sa science, syempre, to experimental learning. So, yun na nga. Pwede nating example dito is yung sa experiment. For the example is the katulad na nga yung sinabi ko kanina yung about sa yun nga, crystallized borax, like yung experiment na yun. Ang hirap naman kung puro papanood lang natin, like, magagawa ba agad natin yon? Syempre, hindi, kung puro panood lang. Mas maganda, habang pinapanood natin siya is, ni-experience natin siya, like, ginagawa natin siya habang nanonood. Para sa ganun, para pag ginagawa natin siyang gabay. And, pag nagawa natin siya, may experience na tayo. So, ayun na nga. Kapag gagawin ulit natin siya in the future, so, ayun na nga, hindi naman totally mahihirapan. Since that, na-experience natin siya. Mas maganda nga na-experience natin yun. So, another science experiment or observation is the microscope. Siyempre nga, ang hirap naman natin na, like, yung picture lang ng cells, like, yun ba talaga ang itsura nun? Siyempre, may konting pagdududa. Kaya nga, na-invento ang microscope. Siyempre, yun ang instrument natin para makakita tayo ng mga living organisms na hindi kaya makita ng naked eye natin. Yung mga small organisms such as the cells, yun nga mismo dugo, red blood cells, the white blood cells, ganon. And another mga like bacteria, mga ganon, basta mga small organisms that we can see it with naked eye. So yun nga, gagamit tayo ng microscope. Another under ng science experiment is yun nga, science investigatory project. Siyempre, sa SIP, doon tayo nagre-research tayo. So, yun nga, after natin magre-research is i-execute natin siya. Pwedeng through gagawa tayo ng something like perfume or another tawag nito.
mosquito repellent, katulad ng ito nung grade 7 nga ako is, ang ginawa ko sa SIP ko is pabango. So, kumuha ako before ng mga petals ng, mga flower petals, such as, ano nga ba, yung mga roses, ganon. Ewan ko ba, gumamit yata ako, kumuha yata din ako ng gumamela. And, ayun na nga, naging maganda naman yung ginawa ko, since that, na-experience ko naman gumawa nun dahil, ang first experience ko na nga grade 6. And ginawa ko siya ulit ng grade 7. Maganda naman yung nangyari ng grade 6. Maganda resulta. And maganda pa rin, mas gumanda siya. Naging may innovation. Like, yun nga. Kung ibibigyan ko siya ng different, it's mas okay na yung grades nito. Nung grade 7 nga yung ginawa ko. Since nga, na-experience ko na siya. So, ayun na nga. Another one of our example of an activity is a field trip. Siyempre, alam natin na kapag field trip, pupunta tayo sa mga zoo, museum, or ang pinakagusto natin is the Enchanted Kingdom, and another mga for educational purposes. So, yun na nga. Ano ba natin? Sa zoo, syempre, ang hirap naman natin kung na-imagine lang natin kung ano itsura talaga ng mga fox or yung mismong unggoy or yung mismong yun ba talaga. Syempre, mas maganda kung experience natin siya makita ng harap-harapan. Para sa gano'n, ma-observe natin siya kung paano siya namumuhay. Through that, kahit nakakulong siya is, syempre, nagagawa naman din niya yung mga iba niyang, pamumuhay, such as, kunwari, unggoy. Syempre nga, di ba, normally sa zoo, kapag may unggoy, syempre, may mga puno. Syempre, yun nga yung mismo tirahan nila. Like that. And makikita natin, may iba doon is lumalambitin. And yung iba doon, yun nga, yung iba din, like, nagipag-interact naman din sila sa mga tao. Like, di ba nga, kapag yung mismong tao is nag-abot ng pagkain, ayun, kukunin nila. Ayun nga, konting lang talaga, interaction sa mga animals is natin sila, matututo tayo. And kapag siguro gayahin natin, mas lalo talaga natin silang mas lalo natin matutunan yung mga nila. Mas magigets natin. So, ayun na nga. Meron din sa part ng field trip. Like, di ba, na-observe lang natin kung paano lumangoy yung isda. So, ayun na nga. Meron part na ako saan may ibang lugar na isang activity na kung saan, yun nga, ipapasot ko ng mermaid outfit. Syempre, para bang yung mermaid, di ba, para bang buntot yun ng mismo ng isda. So, ayun nga, like, inaano mo yung mismong buntot, like, ganun. Pinapagalang mo. Excuse me. Pinapagalang mo siya, like, paano yung paghampas ng buntot ng isda para lumangoy. Yun nga. So, another for our example of our activities is the role playing. Syempre, katulad nga sinabi ko nga kanina, through imitation or to act, like, katulad na sinabi ko kanina, yung isa, syempre, like, pag natin yung pagdikit natin ng paa natin, or magsasat tayo ng mermaid outfit, yun nga, matututo na natin yung kung paano talaga lumangoy yung isda. Syempre, para mas maganda is experience natin than to observe, or manood tayo sa mga something videos sa YouTube. Ganyan nga. Another one of my example nga kanina is yun nga kay, syempre, kay Tarzan. Di naman typical na roleplay niya, but through observation and imitation nga, na natututo niya yung paano namuhay yung mga unggoy. And yun nga, di ba nabuhay siya, di ba? Like, from the, bata pa lang siya, yun nga, pinakita din na lumaki din siya. And buhay. Yun nga, nabuhay pa rin siya. Even though, like, ang kasama lang niya is mga, unggoy, yung mga leon, something like that, mga ahas, mga ganun. So, yun nga, guys. So, yun lang ang aking report. So,
Dadako naman tayo sa another presenter. So, yun na nga. So, good day everyone. My name is Jim Lawrence Mars Padano, and I will discuss the list topics connected with experiential learning by David Kolb. We choose the Biodiversity 3.3 under the grade 3 to 10 matatag, the lesson 3.8, and it's talk about the protection, conservation of endangered and economically important subspecies. So let's start. So before that, let's define or let's dig it up on what is the meaning of biodiversity. Biodiversity is the interconnected of living organism in one area. So, means it is the all living organism that live in the crust of the earth. So let's talk about now on the threats of biodiversity. We all know that human is the most knowledgeable animal in the physical world, or the Homo sapiens. Homo sapiens have a high intellectual capacity and high logical thinking attributes. So, human showered with the numerous benefits obtained with high species of biodiversity, or human is the top of the food chain in the biodiversity or the ecosystem. So by that, but also at the same time, human will do a lot of things that can be human activity can also crush the biodiversity. From how? And those human activities, nagkakaroon tayo ng problema, which is yung pollution, climate change, diba? Yung endangered species, food consumption, and the most of all, yung the death of the virgin forest. And through human actions, nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon ng problema sa ginagawa natin or for the Homo sapiens. So next, okay, ito na yun. Yung pagpasok ng mga endangered species. Endangered species is the list of living organism that decreasing yearly or the small amount of individuals as pinakamababang porsyento ng mga nabubuhay sa isang species na yon. For example na lang yung mga sea turtle. Ayan, example yan ng endangered species. Ay, eto na. Endangered species is a species that is very likely to become extinct in the near future, really worldwide in the particular political jurisdiction. Kung bakit nga ba nagkakaroon tayo ng endangered species? Maraming factors kung bakit nagkakaroon ito. First is yung too much consumption ng mga tao for this species, for this animal. At the same time, yung changes, the massive changes na nangyayari sa atin. So that will be the factor on why the endangered species increase the number of endangered species. Ito na yun. Let's define on what is biodiversity. Biodiversity is the most essential process that support all life on Earth. Imagine yung biodiversity, binibigyan niya ng pagpapahalaga yung every living things in this cross of the Earth. It can be animals, plants, or microorganisms. So by this, yung biodiversity pinabalance niya o ginagawa niya na let's say, binabalance niya yung process o yung ecosystem. Sa paanong paraan? By a food chain, food web, and that would be all. So biodiversity is the most important part in the nature, or biodiversity gives balance on the earth. So, ano nga bang connection nito sa may experiential learning theory ni David Kolb? So, by this biodiversity, i-welcome natin yung mga possible problems na ginagawa ng mga tao. Ng mga tao, kung bakit nagkakaroon tayo ng mababang bilang ng mga species, at kung bakit nagkakaroon tayo ng pabago-bagong panahon. So by experiential learning, let your learners experience or let your learners think or construct what is the actions of the human
on why the biodiversity branches a lot of problems. So, masyadong broad yung concept na yun. Masyado namang parang hindi kaya ng mga bata yun. So, don't be don't start with the massive part of the biodiversity. O let's introduce them kung ano nga ba importance ng biodiversity sa atin. So, introduce them. Pag-observein mo sila kung anong difference ng dati sa ngayon. O pag-observein mo sila kung ano yung bilang ng mga hayop noon tsaka sa ngayon. So, by this, experiential learning was imposed the importance of biodiversity. Remember this thing, experience is the best teacher. So by this, excuse me, so by this, let your learners experience on what is the differences of past and the present. So, masyado namang mahaba, masyadong broad naman yung topic na to. Kung masabihin mo yung mga problema. So, let's start with the basics. Yung proper waste segregation, the proper using of things such as the styrofoam, plastics, or the the 4R, reuse, reduce, recycle, and reuse. So, like that, nagkakaroon tayo na ng pagpapalawak ng horizons ng mga bata. So by this, hindi naman natin nagawa yung ma-resolve yung problem ng biodiversity. At least, through the young generation, natuturuan natin sila kung paano mag-alaga o how to care our environment. And remember these things, as a science major, hindi lang naman tayo puro salita, hindi naman tayo puro deliver ng information through experiment, hindi lang doon nakukulo yung trabaho ng isang teacher. So by this, as a science major, we must also teach the young generation the proper caring of our environment. Hindi lang tayo dapat bigyan ng information, pa-experiment, ituro yung mga nasa libro. At the same time, as a science teacher, we're responsible for caring our environment. So by this, nagkakaroon yung mga bata nagkakaroon tayo ng big impact kung paano nila alagaan yung environment, at the same time natututo rin sila. So by experiential learning, nagkakaroon tayo ng expanding for the learners mental capacity. Hindi lang nakukulong dito, hindi lang nakukulong sa pag-aaral ng mga bata, yung pinag-aaralan in the science field. At the same time, turuan din natin sila ng proper and ethical way of caring environment. So, experiential learning first imposed to deliberate the proper and the ethical way of caring environment. And that would be all. Thank you.